mga sinasabi ninyo sa mga sinasabi nila. Tila Brigada! Tila Brigada! Brigada! Balikan natin, partner, itong issue nga ho sa ginawang pagbangga at pagbobomba ng tubig ng China. Diyan ho yan sa barko ng BFAR. First time nangyari yan, Brigada Gans. Correct, partner. At first time din nangyari dyan sa area na yan, mga kabrigada. Makasama ho natin ang tagapagsalita ng BFAR, si Sir Nazario Briguera. Magandang umaga po. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Morning po. Yes sir, magandang umaga po, Brigada Gab and Brigada Abner at sa lahat po na nakantabay sa inyong programa ngayong umaga. Papo, una-una, Sir Nazario, paano ho ba ito nangyari? Kumbaga ba, paano nag-umpisa ito? Matagal bang binuntutan ng Chinese vessel itong barko ho ng BFAR? Nagkaroon ba muna ng radio challenge? Pwede ho pakikwento ho muna sa amin paano ho ito nangyari, Sir Nazario? Well, ang hawak nating impormasyon ay base lamang sa spot report na isinusumite sa atin ng ating mga ground personnel. At ayon sa nasabing spot report, mapayapang naglalayag ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahagi ng Pag-asa Cay dyan sa West Philippine Sea. At nangyari ang insidente na kung saan agresibong dinikitan ng Chinese Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at katulad ng mga ginagawa nilang agresibong aksyon, muli po tayong binumbahan ng tubig nitong Chinese Coast Guard. So, sa ganitong pagkakataon, mariin ang pagkondena ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga ganitong ginagawa dyan sa katubigang sakop ng Pilipinas. Ito'y bahagi ng territorial sea ng Pag-asa Cay at hindi natin ito pinahihintulutan dahil labag po ito sa international law ayon sa mga probisyon ng UNCLOS. Opo, ito ho bang ginagawa ho nila dyan na pangongolekta ng sand samples sa mga Pag-asa case ho natin? Naging successful pa rin ho ba sa kabila ho nung ginawa nga hong harassment ng China? Yes, naging matagumpay naman. Katulad ng mga nangyayaring incidents sa mga nakaraan, no, na kahit patuloy nilang ginagawa yung agresibong aksyon, hindi naman tayo nagpapatinan. Itinuloy ng ating mga tauhan ang pagkuha ng mga samples doon sa nasabing lugar at matagumpay nilang nagawa ang misyon ng ating barko. Nung nangyari ho ba to, sir, meron ho bang kumbaga ba mga nag-escort sa atin ng mga Philippine Coast Guard or Philippine Navy? Ang barko po kasi ng BFAR ay jointly manned by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and the Philippine Coast Guard. So doon mismo sa barko po ay may Philippine Coast Guard. Pero, Sir Nazario, ano po ang nangyari? Kumusta po yung mga crew po ninyo sa loob ng barko? Doon po sa Dato Sanday, maayos po ba? Wala po bang nasugatan? Kumusta po ang kanilang sitwasyon? Doon po sa ating barko, nagtamo po ito ng danyos doon sa may harapang bahagi, tinatawag nating port bow ng barko. Ito po yung nasa unang bahagi ng barko. At nagpapasalamat na lang po natin na ligtas naman ang ating mga tauhan, pero just the same, nagtamo ng danyos ang ating barko. At ito na may kumbaga repairable naman yung nangyaring danyos. Pero gaano po ba katagal yung pambobomba ng tubig doon sa ating barko dyan, Sir Nazario? Gaano katagal at ano po ang nangyari at bakit natigilan yung kanilang, o natigil na hinto po yung kanilang pambobomba? Ano pong ginawa ng ating mga crew doon? Well, patuloy na naglayag at patuloy na pumunta doon sa destinasyon na kung saan talaga yun yung target nila. At nakita nila na hindi naman nagpatinag ang ating barko, so tinantanan na sila nitong Chinese Coast Guard. After ng insidente na ito, ano pong mangyayari dyan? May mga pagbabago po ba sa mga regular na mga gawain po ng ating mga crew dyan sa BFAR, sa area na yan ng West Philippine Sea, Sir Nazario? Katulad po ng mga sinasabi natin sa nakaraan, sa kabila ng mga ginagawang agresibo, illegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea, ang barko po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay patuloy na gagawin ang mandato nito, patuloy na maglalayag sa West Philippine Sea, patuloy na magsasagawa ng mga pagsasaliksik, pagbibigay suporta sa ating mga mangisda dahil ang katubigan pong ito ay sakop ng Pilipinas at may sovereign rights po tayo na kailangan nating i-assert may karapatan sa soberanya po tayo diyan sa West Philippines. Opo. Nabanggit nga ho ninyo, mabuti naman ho, Sir Nazario, at ligtas yung mga members, mga scientists ng BFAR at itong crewmen ng PCG. Pero kumustahin po namin yung kanila pong moral. Kumbaga ba, sila ba'y takot sa ngayon o mas porsigido ba sila na ipagpatuloy pa yung mga follow-up na mga research
ninyo dyan po sa Sandy Cay, Sir Nazario? Well, ang mga tauhan po ng BFAR, maging ang Philippine Coast Guard ay mga deeply committed sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Hindi po tayo, katulad na nasabi ko, hindi ito magiging dahilan upang huwag natin pagpatuloy ang ginagawa na natin. So, magigiting, matatapang ang ating mga kauhan at patuloy po tayong magsasagawa ng ating mga gawain sa West Philippine Sea ayon sa mandato ng ahensya. Okay. Sige po. With that, Sir Nazario, maraming salamat po sa inyong oras. At kumbaga ba, good luck ho sa inyo. Lagi rin ho namin kayong isasama sa aming mga panalangit at atin po ang West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ang impormasyong ito. Mabuhay po Thank you po. Thank you po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,